Hello Kathdan fans! Ito na nga ha, nakarating na sina Sir Alden mga kasombrero sa Korea, no? Actually parang kagabi rin sila nakarating doon mga kasombreros. So, yung mga pinaw si Sir Alden dito, una syempre yung pagkain, talagang food is life, no? Kay Box Office King mga kasombreros. Nasa Myeongdong, Jogwaiwa, parang ganun mga kasombreros. Doon sa kanilang ano. So kasama dito si RV Matibag, no? Ito yung kanyang sa Instagram story mga kasombreros. So kasama syempre si Laysam, si Mama Ten, doon po sa kinainan nila mga kasombreros. And marami, no, talagang ang kulit ni Sir Alden. So ang nakakatuwa dito mga kasombreros, yung mga Korean din, yung mga nagsiserve doon. Parang ano, no, parang unusual na yung ibang lahi naman yung nagsiserve sa mga Pinoy mga kasombreros. So nasa parang seafood barbecue center yung nakalagay dito mga kasombreros. So mga Pilipino ito yata doon na nag-cater sa kanila, no, sa Korea mga kasombreros. And then si si Chrysler, na kapatid ni Ma'am Catherine mga kasombreros, ay in-story niya, no, si Baby Q mga kasombreros. Hindi ko alam kung magiging model rin siya ng Ideal Vision, kasi ito yung ano, baka nagsushoot sila mga kasombreros. Kasi ito yung nasa background ni Baby Q, no? Ideal Vision mga kasombreros, kung saan niya sina Mami Min at saka si Kath ang endorsers ng salamin na ito mga kasombreros. So ang cute ni Baby Q dito. Naka-white siya, tapos may mga flowers siya mga kasombreros, tapos may eyeglasses. So hindi ko alam kung may sira na sa mata si Baby Q, no? Kasi yung mga bata rin yun na may mga sira na sa mata, pero sana naman wala po mga kasombreros. And then ito, mga kuhang pictures pa ni Sir Alden mga kasombreros, kakulitan sa may Korea, no? Naka-black siya. Actually parang suot niya nito dati itong jacket na ito. Hindi, iba pala yan. So parang pagbabalik lang din ito sa Korea, kasi nakailang beses na siya nakapunta dito doon mga kasombreros sa Korea nga po. And yung mga stories niya, sabi nito, don't be afraid to start all over again. You may like your view, or you may like your new story better. So tama, no? Ako rin po, no, bilang galing sa Manila for quite a long time, ay tapos pag hindi nag-work yung content na ganito, gumagawa ulit ako ng panibago, tapos parang tinatanggal ko yung lahat para tapos makagawa ako ng panibago mga kasombreros. So tama ito, kasi baka mas magugustuhan mo yung outcome, yung result ng bago mong ginawa kaysa dun sa una. So ganun po siya mga kasombreros. And then ito, si Sir Martin Javier pala, no, yung magiging host mga kasombreros ng Lights Camera Run. Si Sir Martin Javier po ay isang batikang host sa GMA mga kasombreros. And then ito, ang pita mga customers, or the Hungry Pita na franchise nga ni Sir Alden, and nag-drop ulit ng Pitacos, no, Alden's Crunchy Secret. So Pitacos, no, sa mga gusto, actually masarap tong Pitacos mga customers, or tacos. So sa mga mahilig sa ganitong uri ng pagkain. And then ito, yung Conchas din po ay nag-drop ng kanilang mga menu, no, sa malapit sa Concha sa Tagaytay mga kasombreros. So marami silang actually, no, mga pang breakfast. Meron dito beef tapa 610, daing trio, no, biya, pusit at saka danggit 420, tuyo flakes 380, smoked bangus belly 490, daing na bangus 420, chicken adobo flakes 470, vegan longganisa 470, Alaminos Pangasinan longganisa 470. So malaki ang presyo niya, no, pero siguro sulit naman ito mga kasombreros. Pork tocino 440, tuna omelette 440, corned beef omelette 440, marami pa, no. Marami silang mga sabaw din dito. Bistek Tagalog 720, bulalo 1080, sisling bulalo 1200. Appetizers nila, may homemade na okoy 320, chicharon bulaklak 440, tokot baboy 500, crispy kangkong, bago ito daw dito, sabi niya 320, shrimp gambas 660, salad ensalada meron din sila, no, yung Conchas garden salad na may honey mustard dressing, mango kani salad 420, Caesar salad 420,
And marami. So sa seafoods, marami rin sila. No? Adobong pusit sa gata, 720. Crispy tawilis, 440. Crispy tilapia, 440. Sizzling bangos belly, 610. Seafood sinigang, 800. Yung pinakamahal dito ay rellenong bangos, no? 1,200. Tapos sizzling jumbo bangus, 1,080. And then marami, no? May pasta and sandwiches. Meron dessert, no? Ginataang bilo-bilo, masarap din ito, bago daw. Leche flan, halo-halo, ice cream, mais con yelo, chocolate. Or nagutom tayo bigla dito sa mga pinos ng conchas, mga kasos. Ang dami niya, mga sombreros. Marami silang menu, no? So actually that is it sa ating Kathleen items. Abang-abang pa kayo kasi meron tayong items dito na kay Nanay Christopher Min na maganda rin siya, no? Maganda yung feedback. Himala na medyo naging maganda ang takbo ng panahon at saka takbo ng kanilang vlog, mga kasombreros, kay Alden. So sana po ipangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasombreros, ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Dapat Katakutan. Mayroon pala tayong dapat katakutan. Psalm 96:4, For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. So yun pala dapat, no, si Lord po ang ating katakutan. Isipin natin, mga kasombreros, na si Lord po natin ay hindi isang tagasaway lang parate. Okay? Let's say mga peacemakers sila ng ating mundo, like yung mga police, yung mga sergeant at arms, for example, sa ating classrooms, no? Hindi po siya ganoon na mali na lang parati natin yung ating yung kanya nakikita sa atin. Hindi po siya ganoon. Kasi 'di ba yung katakutan mo, yung ganting katakutan. So, ang takot natin sa Panginoon, it's a divine fear rooted sa pag-ibig. Okay? Parang yung jowa mo, parang yung asawa mo na mahal mo na ayaw ko magkasala kasi takot ako na magalit siya. No, ayaw ko magkasala kasi takot akong ganito niya. So rooted 'yon sa pag-ibig because mahal mo siya. Kung kaya natatakot ka na natakot ka na gumawa ng kasalanan or magkamali or pasamain ang kanyang loob, no? Ayaw mong gawan ng reason or gawan ng dahilan na sumama ang loob niya sa iyo, no? Ganon, mga kasombreros. And same goes, no, sa ating Panginoon na dapat atin siyang katakutan. Divine fear po ang tawag doon, mga kasombreros. Ibang-iba yon sa takot natin sa mundong ito na takot tayong mag-try ng ganito, na mga mabuting bagay. Ayaw natin magbago, takot tayo na kung paano yung mga worldly fear na dapat hindi natin ginagawa, mga kasombreros. And only God, who is above all gods, must be feared, mga kasombreros. And ang verse na ito ay nag-highlight, no, ng greatness ng kadakilaan ng ating Panginoon at nag-encourage ang verse na ito sa ating mga believers na iangat siya, papurihan siya, i-praise siya, mga kasombreros, at katakutan siya sa lahat ng bagay. Kasi may mga bagay na takot ka, driven sa takot lang talaga. On the other hand, kapag takot tayo sa Panginoon, mga kasombreros, na-rooted yun sa pag-ibig. At saka ang pag-ibig ng Diyos ay nagtatanggal sa atin ng mga worldly fear. Kung tayo pa may takot sa Panginoon, tatanggalin niya yung mga worldly fear natin, mga kasombreros. So ganun po siya. And the essence of this message is deep and multi-layered, touching on the themes of reverence, adoration, and the acknowledgement of God's superiority over any worldly deities. So, may mga Diyos-Diyosan, diba? May mga Diyos-Diyos na mga, kung pa yung mga tao ay sinasamba, no? Sa ibang bansa, marami. Dito sa atin, marami din. Marami silang mga, yung mga, kung pa mga tao, mga iba, hayop nga, no? Sinasamba nila, mga kasombreros. Gods ang tawag nila doon, pero sa term ng Biblia, idols yun, mga kasos, and idolatry. And number one na utos ng Panginoon ay huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Huwag tayong gagawa ng anumang larawan, ng anumang imahe, na mga hayop, for example, sa taas, sa baba, mga kasombreros. Tapos sasambahin natin, luluhuran at susundin natin, mga kasombreros. So to fear God does not mean to be terrified, but rather to hold Him in the highest respect and honor. So yung sabi ko kanina, respect and honor driven ng pag-ibig, controlled by love, mga kasombreros, not of hatred or any sort of terrifying
or na-terrify ka lang. It serves as a reminder for us to approach Him not only with love, but with the recognition of His power and majesty. So maliban sa love, mga kasembreros, na-amaze ka, no? Nadadakilaan ka, at saka namamangha ka when we approach His throne, when we pray, mga kasembreros. That is why it's very important na sa panalangin natin ay number one, tinataas natin siya yung lumikha ng langit ng lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, no? Gumawa ng kamangha-mangha mga bagay. He created the world, the universe, in all things, mga kasembreros. And siya yung simula at katapusan, pero wala siyang katapusan. So He is to be exalted, to be praised among any other gods. So in the context of the psalm, it refers to how we should view God in comparison to other figures of worship. Kasi maraming tao worship sinasamba nila, yung parati kang kumapa-addict ka sa gantong bagay, kahit na hindi mo siya niluluhuran, hindi mo siya binabow down, mga kasembreros, ay makakonsider siya na idolatry. Kapag yung oras mo sa buong araw, wala ka ng panahon sa prayer sa Biblia, for example, ay ginadiyos mo na yun, mga kasembreros. Let's say social media, let's say trabaho, let's say mga kaibigan mo, let's say gala ka na lang ng gala, tapos wala ka ng time sa Biblia. So yung mga ganong bagay, yung activities na kunwari nag-aaral ka, no? Yung pag-aaral, good thing yun. Pero kapag nawawalan ka na ng panahon sa Diyos, no? Doon na nagsisimula yung imbalance na buhay, kasi wala kang spiritual nourishment. Kasi ang buhay natin, di ba, hindi namang physical yung pinapakain natin. Dapat meron tayong spiritual life, spiritual aspect, meron tayong mental aspect, yung ating isip, meron tayong social aspect, yung paitungo natin sa ibang tao, meron tayong financial aspect, no? So yung mga ganong may medical aspect tayo. So yung mga ganong aspects, mga kasembreros, binabalance dapat yun. So tama na makipag-socialize tayo sa ating mga kaibigan, may time tayo sa kanila, yes. Tama naman na meron tayong merong me time, may time na magtatrabaho tayo, we have this financial aspect na i-maintain. Dapat meron tayong mental aspect, meron tayong pag-aaral, yes, tama. Pero kapag wala kang panahon sa Panginoon, so doon po nagkakaroon ng imbalance. Kasi kung ang ating physical na buhay, physical na katawan ay kumakain ng 3 beses ang araw, yung ating spiritual life, yung ating kaluluwa ay malnourished kung wala tayong panahon sa Kanya. So napakahalaga po ng verse na ito, mga kasembreros, kasi yung dapat nating katakutan ay ang Diyos na above, no? Mataas sa lahat ng Diyos, mga kasembreros, na small g. Okay, mga Diyos-Diyosan ito, mga kasembreros. Whether may mga leaders, may mga tao na sinasamba at saka tinataas sa society natin, let's say sa ating community. Pero God, no, must be feared above all the people, all the gods, mga kasembreros, na tinuturing at sinasamba ng mga tao. The significance of community cannot be overlooked. So the Bible consistently highlights the power of collective worship. So yung pagsimba, no, kailangan rin yun, mga kasembreros. And parang hindi lang naman all the time simba ka lang, not all the time Bible ka na lang, not all the time pray ka na lang, not all the time mag-gather kayo ng mga mananampalataya. So tuturuan tayo ng balance na buhay ng Panginoon, mga kasembreros, when we fear Him above all. So mali kasi yung concept na at saka paniniwala ng mga tao na kapag naging born again ka, kapag naging Christian ka, ay wala ka ng panahon sa pamilya. No, wala ka ng panahon sa gala, wala ka ng panahon sa... Hindi po ganun, mga kasembreros. As a matter of fact, ay tuturuan tayo ng Panginoon ng balance na buhay. Okay? Nababalance natin syempre yung ating pamilya, may panahon tayo sa kanila, may panahon sa pag-aaral, panahon sa pag-income or hanap buhay, mga kasembreros. So, and so on. Okay? Mali po yung konsepto or paniniwala ng mga tao na kapag naging puro na ako amin, puro na ako hallelujah. Hindi po ganoon, mga kasembreros. Mali pong kaisipan yun. It's taktika rin yun ni Satanas na para ang mga tao ay matakot na magbasa ng Biblia, na makinig sa mga salita ng Panginoon, and so on, mga kasembreros. Pero para sa ating mga saved na ay isang kagalakan, isang opportunity at isang isang karangalan ang bigyang galang at saka katakutan ang ating Panginoon na pinakamataas sa lahat, mga kasembreros. Alright, so now po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name to be feared above all gods, Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next time po, mga kasembreros, and paalam po. I love you.